Alright, good day grade 10 students. So we're back again with another video and this time we're up to our second lesson. So in this lesson, I want you to focus very well. So because in this lesson, we're going to tackle the most important part of our fourth quarter, which is writing the research title. So ito na po yung pinaka-hinihintay nyo. So after po ng discussion na ito, kapag meron na po tayong face-to-face class, so pwede na po tayong mag-proceed in writing our research title. Okay, so ituturo ko na po ito sa inyo. So, all, all ears and all eyes on me para po mas maintindihan nyo kung paano nga po ba gumawa ng ating research title. Okay? So, ang target goals or target po natin dito sa ating lesson is for you to identify the characteristics of a good research topic and to also develop your own research title and to inculcate the value of collaboration. Kasi this time, hindi lang po isa ang kinakailangan gumawa ng inyong research title, kundi group po, collaboration ang kailangan dito para po lahat kayo ay iisa lamang ng goal. Okay? So, ano nga po ba ang research title? Okay? So, review muna tayo ng very, very light, no? So, ano ba yung mga napag-aralan natin nung previous lesson natin, nung previous discussion natin sa research po, sa introduction? So, ano ba ang ibig sabihin ng research? So, paki-review nyo muna po yan bago po kayo mag-proceed sa ating discussion for today. Okay? Ano ba yung types? Ano ba yung mga types ng research? Yung tinuro ko po na qualitative and quantitative. And also, what are the importance of writing a research? Okay? Ano ba yung importance? Okay? So, kapag na-review nyo na po yan sa ating previous lesson, pwede na po tayong mag-proceed. Okay? So, proceed po tayo sa research title. So, ano ba ang research title? So, a research title summarizes the main idea of your study. A good title contains the fewest possible words that adequately describe the contents or the purpose of your research paper. So, sa research title po, so hindi pa man nakikita ng readers ang iyong buong libro, pero sa research title pa lang, alam na nila kung ano ang kanilang mababasa. Malinaw na kung ano ba yung idea ng study mo. Okay? So, ang magandang title po, hindi kinakailangan ng napakahaba or napakaraming words. Fewest possible words lang po. Okay? Pakitandaan po yan. So, mamaya po, later on, I will give you some examples of a good research title. Okay? So, itong isang example lang po muna tayo. Example is factors that affect time management of junior high school student. Ano nga ba yung mga affect time management ng mga junior junior high school students. So, pasensya na po kayo. Medyo malat pa si ma'am kasi it's just 5 a.m. Okay, 5 in the morning pa lang po. So, sabi nga kanina, ang research title dapat po ay nakikita na ang main idea ng study mo. So, tignan nga natin tong example natin. So, factors that affect time management of junior high school students. So, yung title the title already indicates the respondents. So, sino-sino ba yung ating respondents dyan? Automatic yung junior high school students. So, ano ba yung scope scope ng iyong research? So, ang scope po is focuses on the factors that affect time management. Okay? So, yun po. Okay? So, proceed po tayo sa research problem. Ano naman yung research problem? Siyempre, alam niyo dapat yung research problem nyo. So, when we talk about research problem, it is also called the issue. Mas madaling salita, issue. No? It should
should be recognized before preparing a research. So, dapat meron ka nito. So, ano nga ba yan? So, ang research problem po ay ang ating clear expression or statement about an area of concern or the condition to be improved upon. So, another meaning of that is it is the issue of the researcher aims to address through their study. So, ito po yung problema na gustong resolbahin ng ating mga researcher, kayo po. So, ano ba yung issue? Ano ba yung common issue nowadays na gusto nyong resolbahin or gusto nyong pag-aralan? Yun. So, yun po yung the research problem. Yung research problem po natin. Okay? Issue. Ano-ano ba yung mga criteria na dapat nating tandaan when we are going to create our or make our research title? One is clear and concise. So, pag sinabi natin concise, using fewer words lang po tayo. So, even though konti lang or few words lang yung ginagamit natin sa research title, syempre dapat ito po ay clear na. Okay? Malinaw na. So, clear and concise. So, mabasa pa lang ng reader yung iyong title, automatic alam na nila kung tungkol saan ito. Next is relevant to the research writer's academic field of study. So, syempre dapat ikaw po, ang study ninyo or research nyo ay relevant po sa inyong academic field. Okay? So, kailangan makaka-relate kayo dito kasi syempre kapag hindi po ito napapaloob sa inyong academic field, so hindi kayo magkakaroon ng interest, no? So, yun po yung sumusunod natin. So, sa third one, arouses the interest of the research writers, no? So, once na pasok ito sa iyong academic field, syempre, magkakaroon ka ng interest, mas aangat yung iyong interest sa iyong ginagawang research. Okay? Next po is the familiarity with the problem or issue to be investigated. So, kung kayo po ay estudyante pa lang, mag-iisip po kayo, ano ba yung mga issues nowadays na pwede naming investigahan na pasok sa aming edad. Okay? Pasok sa aming period. Okay? Ano bang panahon ngayon? Ano ba yung mga issues ngayon? Okay? So, pwedeng early pregnancy. Yan. So, maagang pagbubuntis, ano pa ba? Yung mga strands ng mga upcoming senior high school. Yan. Ano ba yung mga iba't ibang issues na commonly naririnig nyo sa panahon ngayon. Lastly is novel, innovative, and new that has not been used or answered sufficiently. So, pwede po ito po ay walang kinalaman sa related topics, no? Or sa related study or related literature. So, pag sinabi nating innovative and new, so, bago po ito bagong sasagutan, ibig sabihin, hindi na kayo pwedeng gumamit ng related literature. So, pag sinabi lang natin innovative, hindi pa siya nagagamit totally, yung same na research title, nagamit na ng iba. So, lalabas yun ay plagiarism, parehong-pareho, no? So, kapag ka po kayo ay nag-provide na or gumawa na ng iyong research title, so dapat tignan nyo rin sa internet kung meron na bang gumamit nito. Okay? So, yun din po ang iti-check naming mga teachers kung meron ba kayong mga katulad na pag-aralan. So, titignan po namin ang innovative criteria ng inyong research title. Siyempre, kailangan din po as a researcher, kailangan din pong inyong tatandaan ng SMART. So, itong SMART po, kung natatandaan nyo, na pag-aralan po natin sa ating previous discussion. So, kung nakalimutan po ninyo at gusto nyo i-review, balikan nyo lang po yung ating previous lesson. Okay? So, let's go to the fundamental elements of forming a research title. So, ito na po. Gagawa na po kayo. Ito po yung dapat yung tandaan when you are going to create your research title.
Okay? So, we're going to form a research title. So, pakinig po ng mabuti. Okay? So, number 1 is to set your goal. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung target mo sa iyong study? Okay? So, ang ating paggawa po ng ating research title, ay may sinusunod din po tayo para sa katulad sa math format. Okay? So, meron tayong formula pala. Okay? So, 1 po is yung goal mo. Okay? Set mo yung goal mo, specific objectives or target ng iyong study. Okay? Ano ba yung dapat mong gawin, yung action mo? So, paano yan gawin, ma'am? Ano-ano ba yung mga sample ng basic goals or result? Okay? Ang tawag po dyan ay goal or result. Ano ba yung, isip ka muna ng result. Ano gusto mong mangyari sa study mo? Anong gusto mong kalabasan? Okay? So, syempre, una mong isipin, what you want to investigate, what you want to describe, what you want to explain, what you want to explore. Ano ba yung interest mo? Ngayon, gusto mong malaman yung effect ng isang bagay, ano ba yung impact nito sa mga estudyante. Yan. Ito yung mga keywords na pwede mong gamitin. Okay? So, effect, impact, assess, evaluate, develop, link, correlate, relationship, so innovate, and factors. So, kapag ka po dalawa pong variables ang iyong gustong pag-aralan, so, pwede po kayong gumamit ng correlate or relationship. Okay? So, ito po yung mga mostly nagiging unahan ng ating title, research title, effect, impact, yan. Yan yung mga beginners, yung mga goal or result. Tandaan po ha, unang formula ay goal or result. Okay? So, later on, madadagdagan po ang ating formula. So, ito po yung dapat muna nating tandaan, independent variable and dependent variable. So, ito po yung dapat natin tandaan when we are going to form our research. Wait lang, nangangalay na si ma'am. Okay. So, ano yan, ma'am? Anong connection yan sa ating research title? So, malalaman niyo po ha. So, makinig po ng mabuti. So, let's define the two variable first. Okay? When we talk about independent variable, so, ito po yung pag sinabing are not affected by any other variables. So, hindi siya naapektuhan. Yan lang siya, variable. Okay? So, ano yan, ma'am? Naguguluhan ako. Ito yung issue, mostly. Okay? Ano ba yung issue niya yan? Ano yung issue yung pinag-aaralan mo sa study mo? So, sa madaling salita, independent, as a researcher, you intentionally manipulates or changes to observe its effect. So, it considered the cause or reason for an observed effect. So, ito nga yung issue, no? Next po is yung dependent variable. Ano naman yung dependent variable? Ito naman yung dependent variable. Here are the affected by other variable. So, sila naman yung mga affected po sa pagka meron ng issue. Di ba po, meron tayong independent. So, may issue tayo. Yan. So, pag sinabi naman natin dependent variable, sino ba ang mga affected sa issue na yon? Okay? Sino-sino ba yung mga mostly affected? So, ito yung mga iyong mga respondents. Okay? So, yan. Tignan na natin. So, nadagdagan na ang ating nadagdagan ng ating formula. So, kanina goal lang or result, nadagdagan na ng independent or dependent variable. So, goal plus yung IV po, short for independent variable, and yung DV po is short for dependent variable. So, nadagdagan na po. So, goal plus independent variable. Huwag natin kalimutan na ang independent variable po are the issue. Okay? So, next po, plus dependent variable. Sino ang mga apektado sa iyong independent variable or sa iyong issue? Okay? Yan. So, example ulit. Babalik tayo doon sa nakanina.
So, factors that affect time management of junior high school students. So, kanina, no, babalikan lang natin para mapakita ko sa inyo. Ano nga ulit yung unang formula natin? Goal. Ano or result? Ano-ano yung mga words na pwede natin gamitin when we talk about goals? So, ito po yun, yung listahan natin, mga keywords. So, ang ginamit po sa example ay yung last one, yung factors. So, balik tayo. Factors. So, goal plus, ano yung sunod doon? IV or independent variable, which is the affect time management. Okay? So, plus yung ating dependent variable. Sino yung mga apektado? Junior high school students. Okay? Sana malinaw. Now, ano ba yung mga possible na, sige, mag-isip tayo ng mga quantitative variables. So, last time po, di ba, diniscuss natin yung quantitative and qualitative. So, quantitative po, mostly numbers, and pagka naman po qualitative, mostly focuses on feelings or emotions or other perspectives. Okay? So, quantitative po, ano-ano ba yung mga example na topic natin na pwedeng pag-usapan sa quantitative variables? So, pwede po COVID-19, ilan po pwede natin pag-aralan, how many po tungkol sa COVID-19, online classes, mobile games, anxiety and depression, bullying, yan. So, example po, quantitative muna po tayo ha, quantitative variables. So, independent variable natin, ano ba yung mga issues nowadays? Okay? Pag sinabing independent ha, issue. Ano ba yung issue ngayon? So, possible, pili kayo dito sa mga examples natin. One po is COVID-19, online classes, mobile games, anxiety and depression, or bullying. So, once nakapili ka na dyan, pwede ka na mag-proceed sa dependent variables mo. Sino ba yung mga affected? So, pili ka dyan. Students ba? Teachers, employees, youth, skills learning. Yan, youth skills learning ba? Okay, pipili ka po kung ano ba yung affected. So, yan po yun. So, dependent variables, ito yung mga affected by the independent variables, which is our issue. Yan, example po natin. Effect of COVID-19 to the social skills of, yan, so, yung effect, yan po yung ating goal, yung result natin, keyword. And then, COVID-19 po is yung ating independent variable. Pag sinabi independent, yung issue. So, ang issue po dito is about COVID-19. Okay? And then, ang ating independent po ay yung mga social skills. So, ito po yung last one, yung skills learning, no? Ginamit dito. Social skills of blank. Specific factor to be affected. Kung hindi po tao, hindi po respondents, pwede naman affected factor naman pwede, no? So, hindi po pag sinabi nating dependent variable ay tungkol lamang sa tao, no? Pwede rin yung kakayahan ng isang tao, ano nagiging apekto nito, ano yung apektado, sino yung apektado, or ano yung apektado doon sa issue na yon. Okay? Okay. So, kumpletuhin natin. So, i-define nyo, pwede nyo pong i-define kung anong social skills yung tinutukoy dito. So, pwede kayo maglagay ng parenthesis dyan. Mental health or behavior or attitude. Anong mga social skills lang yung gusto mong tutukan. Which is the mental health, behavior, and the attitude of, yan. So, pipili na lang po kayo ng sunod. So, next po tayo. Next is kanina quantitative. Dito naman tayo sa qualitative variables. Kung ang quantitative kanina focuses ay meron siyang independent variable and dependent variable, dito naman sa qualitative variables, meron po tayong tinatawag na categorical variable. Ano yung category na gusto mong pag-aralan? So, also known as concept variable, a non-numerical variable. Hindi po kailangan ng numbers dito. So, categorized through description, theme, and code. Okay? So, eto naman yung mga dapat mo i-consider na mga topic
or focus mo sa iyong qualitative variables. So these are the examples of categorical variable, which is satisfaction, perception, belief, eye color, gender, religion. Okay? Ano yan, ma'am? So, ito po yung mga example levels of satisfaction, gusto mong pag-aralan, kinds of perception, degrees of performance, practices, promotion, importance, developing. Ito yung mga keywords na pwede nyong gamitin. Okay? So, tandaan po natin lagi ang pagkakaiba ng quantitative sa qualitative, no? Ganito po. So, isipin nyo mabuti kung kapag ka nagawa nyo na yung title nyo, identify nyo agad kung ano ba yung nagamit kong research, types of research, quanti ba or quali. Ito yung naririnig natin mostly sa pag naging senior high school na kayo or college. Anong research mo? Quanti ka? Quali ka? Mostly ganyan yung questions, no? Tandaan po natin na ang quanti, measure variables, yan, data are counted. So, may numbers. So, when we talk about quali, ito naman ay nagde-describe or nag-explain, and the data are not counted. Okay? Then, ano yung una nating formula? Goal plus goal natin or yung goal or result natin. So, keywords mo. Okay, plus kapag quantitative muna po ito focuses on numbers or data. So, goal plus independent variable, which is the issue, and then the dependent variables, kung ano ba yung affected by the issue. Then, the last one is yung local. Ano yung local? Pag sinabi natin, specific area where the study is to conducted. Anong lugar? Saan ka lang? May location lang. Kasama po yan sa scope mo, limitations. Okay? So, local. Okay? So, ano yan? Ano ba yung mga local na pwede natin gamitin? So, the place where the study will be held. Pwede pong school, pwedeng barangay city, pwedeng buong country, kung masipag ka, sige, go. Okay? So, sample lang po yan. So, syempre, pwede nyo rin gamitin yan. So, eto po tandaan po natin yung ating mga formula. Basic parts of research title. Ito na po yung formula natin na dapat nyong tandaan. Okay? Ito po ay nasa exam So, kapag ka po quanti, kanina katulad ng sinabi ko, so ang tatandaan nyo is ang yung formula ay goal plus independent variable, yung issue, plus dependent variable, sino yung affected sa iyong issue or ano yung affected sa iyong issue, plus the local. Okay? Kapag ka naman po qualitative research or qualitative po, goal plus categorial. Okay? So, ano yung categorial kanina? Na binanggit ko, ito yan. So, satisfaction, kinds of perception, ang gusto mong pag-aralan ay yung performance ng mga teachers, practices ng mga teachers, practices ng mga professionals, promotions ng mga employees, importance ng mga pinag-aaralan ng mga estudyante, yan, development of the students, when it comes to their study, yan. That is an example of, those are the examples of categorical variables. Okay? After po categorical variables, sino pang yung mga dependent variables na mapag-uusapan natin sa ating categorical? So, halimbawa, performance skills of the teachers. So, sa teachers po ang iyong mga dependent variables. And also plus the local. Okay? Yan, example po natin sa quantity. Ito na po, magpapakita na po ako ng mga examples, no? So, example po sa quantitative muna tayo. So, effects of online quiz applications to General Tomas Moscardo National High School, grade 10 students, formative and summative tests. So, tignan natin kung anong formula ang ginamit niya dyan. So, paanong formula? So, formula automatic ng quanti. So, one po is yung goal or yung result, which ang ginamit niya is effects. So, then, independent variable niya or yung issue is about online quiz applications. Okay? So, ang pwede pong nauna ang kanya, tingnan nyo dito, nauna ang kanyang local or yung location, which is yung General Tomas Moscardo National High School.
And then next po is yung kanyang dependent variable. Ang ginamit niya dito, respondents, grade 10 students, formative and summative tests. Okay? Another example, factors leading to prevalent obesity or obesity among millennials. So, ano dito yung result? Goal? Factors. So, ano yung dependent or yung issue? Leading to prevalent obesity. Then, ano dito yung sino dito ang yung mga dependent variables? Yung mga millennials. Okay? So, anong nawawala dito? Wala ditong local. Okay? So, effects of digital inequality to teachers and learners during the pandemic, no? Okay, so sige, if you figure out nito ha, kung anong formula to, kung anong ginamit. So, magkakaroon po tayo ng quiz sa face-to-face po natin pagbalik, kung ano ba yung, alin ba yung ginamit na result na word dyan, ano ba dyan yung independent variable. Ano ba yung dependent variable? Okay? Yan. So, scroll nyo lang po. So, i-identify nyo po para ma-master nyo. Kapag ka nakita nyo yung example or yung example na binibigay ko ngayon, i-scroll ko sa screen nyo. Pag nakita nyo, i-guess nyo agad kung alin dyan yung, kung anong format yan, kung anong formula ang ginamit. O, yung impact, ano yan, yung result, ayun yung goal. COVID-19 yan yung issue, COVID-19 pandemic. Yan. Ayan yung independent variable. Okay? Ano yung dependent dyan? Ano yung apektado? Yung social skills ng mga toddlers. Yan. Social skills of toddlers. Yan. Now, yan. Ito, another example. Yan. Next po is yung quali. Naman po yung qualitative or yung quali na tinatawag natin, no? Correlation between parental involvement and learners' academic success. Paano yan, ma'am? So, yung result po ulit, yung ginamit niyang keyword is yung correlation. Okay? So, magagamit siya ng dalawa dito. Okay? So, dalawa kasi correlation, no? Sensya na, medyo maaga pa kasi. Okay, inaantok pa. Okay? So, correlation between parental involvement. So, ang ating independent dito ay yung parental involvement. Sino ang mga apektado? Dependent natin. Learners' academic success. Okay? Another example. Ayan. So, pakiaral niyo po ha. Paki-assess niyo po. Yan. So, tatandaan po natin, huwag natin kakalimutan ang ating formula when we are going to form our research title. So, sa quantity po, again, goal plus independent variables plus dependent variables plus the location. Then, sa quali naman, goal or result plus categorical variable plus dependent variable and plus local or yung location. Okay? Yan. So, ito po yung mga dapat natin tandaan when we are going to form our research title. Ito po yung ating rubric, no? So, magkakaroon po tayo ng activity sa ating face-to-face. Ang activity po natin ay creating or forming your research title. So, ito po yung rubrics na dapat yung tandaan. So, screenshot na po. So, content po. Dapat po ang inyong content ay clear and concise. Maikli lang siya. Tulad kanina sa criteria, no? Clear and concise, kaunti lang, maikli, pero malinaw ang study mo. So, deals with the important issue in the field of the study. So, dapat pasok. Okay? Accuracy, information is accurate. Yung mga binibigay nyo dyan, pinagbibigay yung info, dapat accurate po, no? So, also, the delivery, ito po yun. So, uses clear voice, ito na yung sa inyong defense. Ito po yung rubric, overall rubric po natin. Last one is yung delivery. Uses clear voice and correct, precise pronunciation terms so that so everyone can hear the presentation. Okay? Yan. So, wala na tayong munang quiz. Okay? So, prepare po kayo. So, panoorin po ng paulit-ulit pag hindi naintindihan. So, magkakaroon po tayo ng quiz sa ating face-to-face class. Okay? So, mag-review po. Pagsasabayin ko po ang quiz ng lesson 1 and lesson 2. Okay? And then also activities. Alright. So,
after this discussion, magbibigay po ako sa inyo ng activity na gagawin po ninyo. Okay? So, hope all of you learned from this lesson. So, kapag ka may free time or libre ang oras manood, so manood po, no? Kapag ka medyo nalilito, ulit-ulitin. Okay, kaya po tayo recorded. Feel free to play this discussion kapag ka po kayo ay hindi busy. Okay? So, syempre, importante na panoorin nyo ito kasi magkakaroon nga tayo ng quiz kung meron tayong klase tomorrow, which is or another day, or depende po sa bigay po na schedule ng DepEd. Okay? So, have a nice day. I hope all of you learned from this lesson. Okay, bye!